Isang seryoso, napakaangas, tahimik at nonchalant na tao. Ganyan ang imahe ng isang ating bida na walang iba kundi si Gio Tomioka. Pero sino nga ba siya? Ano nga ba ang kanyang background? Paano nga ba siya kalakas? At bakit sa kabila ng pagiging isa niyang seryoso at introvert na tao ay tila ba parang may nakatagong lungkot sa kanyang mga mata? Well, sa videong to ay tatalakayin natin ang kanyang buhay. Pero uunahan ko na kayo dahil ang ating pag-uusapan ay naglalaman ng sandamakmak na spoiler. Si Gio Tomioka ay kilala bilang isang nonchalant dahil sa kanyang unbothered na expression. Nagpapakita din siya ng walang pag-alinlangan kapag pumapatay siya ng demonyo. Hindi rin siya nagalit kahit nung sinabi sa kanya ni Shinobu na kinaiinisan siya ng lahat. Ayaw niya din makipag-usap na kahit kanino. Hindi nga rin siya nakikipagkilala lalong-lalo na sa mga demonyo. Pero alam nyo ba kung bakit nagkaroon siya ng pagiging unemotional na pag-uugali? Dahil ito sa kanyang mapait na nakaraan. Si Gio ay mayroong kababata na nagngangalang Sabito. 30 taong gulang sila nun at nagsasanay sila sa pamumuno ni Orokodaki dahil pinapangarap nila na maging isang magaling na Demon Slayer pagdating ng araw. Magkaedad at parehas ng nakaraan itong si Gio at si Sabito nang dahil nga dyan ay naging matalik silang magkaibigan na kung saan sa panahong yon ay masayahing tao pa itong si Tomioka. Pero nagbago nga ang lahat nung mamatay ang ate nitong si Gio nang dahil nga dyan ay nalungkot siya at nawalan na siya ng gana na mabuhay pa. Kaya naman sinampal siya ni Sabito at pinagbantaan siya na ititigil nito ang pakikipagkaibigan sa kanya dahil dinidisrespect nga daw ni Tomioka ang sakripisyo ng kanyang ate. Si Chutako Tomioka ay ang ate ni Gio. Nakatakda sana ang araw ng kasal nito pero bigla na nga lang sila sinugod ng isang demonyo. Kaya naman sinakripisyo nga ni Chutako ang kanyang sarili para mabuhay lang itong si Gio. Nang dahil nga dyan ay labis-labis nga ang lungkot na naranasan nitong si Gio. Pero nagawa nga nitong makarecover nang dahil kay Sabito. Kaya naman nagdesisyon nga sila na sumali sa final selection upang maging ganap bilang isang Demon Slayer at para mapaghiganti na rin ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero noong araw nga ng final selection ay may hindi inaasahang pangyayari kung saan hindi nga makapatay ng iisang demonyo itong si Gio. Pero iniligtas siya nitong si Sabito. Hindi lang siya kundi halos lahat ng kasali sa final selection. Pero sa kasamaang palad ay namatay nga itong si Sabito dahil sa pagkikipaglaban niya sa isang demonyo. At magmula nga dyan ay doon na tuluyang nagbago itong si Gio. Ang dating masiyahin ay naging isa ng unemotional na tao. Pero sa kabila ng lahat ay nagpatuloy siya bilang isang Demon Slayer hanggang naging isa siyang malakas at napromote siya bilang isang water pillar. Subalit sa kabila ng burden ng kanyang dinadala ay iniisip ni Gio na hindi siya karapat-dapat bilang isang Hashira. Kaya naman ito nga ang dahilan kung bakit tinanggihan niya ang ginawang pagsasanay ng mga Hashira. Pero alam nyo ba na kalaunan ay nakumbinsi siya nitong si Tanjiro na sumali at makipagkaisa sa pagsasanay dahil tulad nga daw ni Gio ay alam niya nga daw ang burden na dinadala nito sapagkat nung isinakripisyo nga daw ni Rengoku ang kanyang buhay para lang mabuhay sila ay inisip ni Tanjiro na siya na nga lang daw dapat ang namatay dahil mas malakas at magaling nga daw na Demon Hunters itong si Rengoku kung ikukumpara sa kanya at mas malaki nga daw ang chance ni Rengoku na matalo itong si Muzan. Pero sinabi na nga lang dyan ni Tanjiro na nirerespeto niya nga daw itong si Rengoku na kahit na masakit at malungkot ay kailangan nga daw nila magpatuloy sa laban dahil naniniwala nga daw itong si Rengoku sa kanila at hindi niya nga daw sasayangin ang isinakripisyo nitong buhay. Kaya naman sinabi na nga lang dyan ni Tanjiro dito kay Gio na huwag nga daw i-disrespect nito ang pagkamatay ni Sabito dahil sa kabila nga daw ng pagsakripisyo nito ng kanyang sariling buhay ay pinagkatiwalaan nga daw ni Sabito itong si Gio. Kaya naman dahil nga dyan ay narealize nga ni Tomioka ang masakit na sampal ni Sabito sa kanya noong kabataan pa nila. Sinabi niya na bakit ngayon niya nga lang daw naalala ang sakripisyo na ginawa ng kanyang kaibigan na kung saan pinagkatiwala nga daw nito sa kanya ang pangarap nila sa buhay. Kaya naman dahil nga dyan ay nagdesisyon nga itong si Tomioka na sumali na sa pagsasanay. Pero alam nyo ba sa kabila ng pagiging unemotional na pag-uugali nitong si Gio ay may nagawa nga siyang napaka-importanting bagay. Yun ay pagkatiwalaan itong si Tanjiro at Nezuko. Bukod nga kay Yorichi ay siya lang naman ang pangalawang Demon Slayer na nagtiwala sa isang demonyo. Dahil nga tulad nga ni Yorichi ay pinagkatiwalaan niya nga rin itong si Tamayo. Sinunda naman ito ni Gio na kung saan nagtiwala nga rin siya kay Nezuko dahil kung sa tutuusin ay pwede niya na nga patayin noon si Nezuko nang makita niya na naging isa itong demonyo. Pero hindi niya nga ito ginawa, sa halip ay nilabag niya ang alituntunin ng Demon Slayer. Yes, tama nga kayo na narinig. Tulad nga ni Yorichi ay nilabag din ni Gio ang Code of Conduct ng Demon Slayer. Hindi niya nga lang basta pinakawalan itong si Nezuko kundi pinrotektahan niya rin ito sa kapwa niya Hashira na walang iba kundi si Shinobu. Nirekomenda niya nga rin ang dalawang magkapatid sa kanyang master na walang iba kundi si Orokodaki.
Bukod pa dyan ay gumawa nga siya ng sulat at isinugal niya ang kanyang sariling buhay na kung sakaling kakain man daw si Nezuko ng tao in the future ay wawakasan niya ang kanyang sariling buhay. Ganyan kabait si Giyu Tomioka mga kaibigan na kahit hindi niya kilala ang magkapatid na Kamado ay naging buo nga ang kanyang suporta to the point na isinugal niya pa ang kanyang sariling buhay. Pero ang tanong nga dyan ay gaano nga ba kalakas itong si Giyu Tomioka? Well, si Giyu ay ang kauna-unahang Hashira na nagpakita sa series. Siya din ang nag-foreshadow na kung gaano nga ba kalakas ang level ng isang Hashira dahil sa napaka-easy at simple niya nga lang pinagpapatay ang mga demonyo. To the point na napabilib nga itong si Inosuke at Tanjiro dahil na outclass sila nitong si Giyu. Si Giyu ay isang water pillar na kung saan nagawa nitong mamaster ang 10 breathing style ng water breathing. Tulad na lang ng first form na tinatawag na water surface slash na kung saan gumagawa nga ng momentum ang isang users para makapag-unleash ng isang malakas na concentrated slash. Kasunod nito ay ang second form na tinatawag na water wheel na kung saan tumatalon at tumatumbling nga ang isang user para makagawa ng pabilog na pag-atake. Third form, flowing dance. Umaatake ang user sa pamamagitan ng pagsasayaw at pagbebend ng kanilang espada kung saan nagre-resulta nga ito ng pasigsag na imahe. Fourth form, striking tide. Isang uri nga ito ng pag-atake na kung saan gumagawa ng consecutive slash ang isang user sa pamamagitan ng pag-twist ng kanilang espada at katawan para makapag-deliver ng mga atake sa kalaban. Fifth form, blaze rain after the drought. Isa nga itong uri ng pag-atake na kung saan pinupugutan ng user ang ulo ng kanyang kalaban nang walang anumang nararamdamang sakit. Bali ginagamit nga ng user ang ganitong klaseng atake once na sumuko na ang kanilang kalaban. Sixth form, whirlpool. Isa nga itong uri ng pag-atake na kung saan gumagawa nga ng ipo-ipo ang user nito. Seventh form, drop ripple thrust. Kung saan nagpe-perform nga ang isang user na mabilis at accurate na pagsaksak sa kanyang espada which is capable of reducing the impact of the moving target. Eighth form, waterfall basin. Isang uri nga ito ng pag-atake na kung saan una ang ulo sa bugpuet. Hindi guys, joke lang. Anyway, ang ninth form, splashing water flow. Bali ang hirap nga nito ipaliwanag pero ito nga yung ginamit ni Tanjiro nung nakalaban niya si Boy Tambol. At ang pang-10 form na tinatawag na constant flux. Bali isa nga itong uri ng pag-atake kung saan nga naglalabas ng dragon ang user nito. Ang lahat nga ng form na yan ay na-master nga ni Giyu Tomioka. Pero alam nyo ba, tulad nga ni Yorichi at Tokito, si Giyu ay nakagawa din ng kanyang sariling breathing techniques. At ito nga ang 11 form na tinawag niyang dead calm na kung matatandaan nga natin ay una natin itong nakita na ginamit niya sa isang 12 Kisuke o lower rank na walang iba kundi si Rui na napakadali niya nga lang na-deflect ang cutting thread cage prison nito gamit ang kanyang 11 form na dead calm. Bukod pa dyan ay walang kahirap-hirap niya nga lang pinugutan ng ulo itong si Rui. Gaya nga din ng ibang talented at malalakas na Hashira ay nagawa din ma-unlock ni Giyu ang kanyang Slayer mark. Nagawa niya din makipag 1-on-1 sa upper moon tree na walang iba kundi si Akaza ng ilang sandali. Bukod pa dyan ay nagawa pa nga siya nitong ma-acknowledge sapagkat 50 taon na nga daw ang nakakalipas ang magkaroon siya ng kalaban na kasing lakas ni Giyu at sa tulong nga ni Tanjiro ay nagawa nga nilang mapatay itong si Akaza. Tumulong din siya sa pakikipaglaban kay Muzan at siya lang naman ang isang Hashira na nag-hold kay Tanjiro noong naging isa itong demonyo. Bukod pa dyan ay siya lang din naman ang nag-iisang Hashira na nanatiling gising hanggang sa matapos ang laban. Ganyan katindi at kalakas si Giyu Tomioka mga kaibigan. Pero alam nyo ba ang trivia patungkol sa kanya? Ang kanyang kimono o ang kanyang hauri na ang kalahating design nito ay nanggaling sa kanyang best friend na walang iba kundi si Sabito at ang kalahati naman ay nanggaling sa kanyang lumang kimono. In my personal opinion mga kaibigan, para sa akin ay rank number 3 itong si Giyu Tomioka pagdating sa mga Hashira. At dyan na nga nagtatapos ang ating special video. Maraming salamat and see you to the next one.